Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Muling naihalal ang Pilipinas bilang miyembro ng Commissions on the Status of Women at Commission on Science and Technology for Development ng United Nations. Patunay lamang daw ito ng aktibong partisipasyon at inisyatiba ng Pilipinas sa mga usapin ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, women's empowerment at sa siyensya at teknolohiya. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa The Better News Report na ito. Muling naihalal sa United Nations Commission on the Status of Women and Commission on Science and Technology for Development ang Pilipinas bilang miyembro nito sa isinagawang eleksyon ng ika-12 plenary meeting of the UN Economic and Social Council o ECOSOC sa New York, USA. Sa pahayag ni Philippine Ambassador and Permanent Representative to the UN Antonio Lagdameo, sinabi nitong ipagpapatuloy ng Pilipinas ang aktibo nitong pakikilahok sa komisyon sa pag-ambag sa mga programa maging sa mga inisyatiba ng nasabing komisyon ng UN. Matatandaang nitong Marso, nagsilbi namang bilang chair ang Pilipinas sa CSW Bureau sa 68th session nito. Bilang chair din naman ng CSTD noong ika-15 session nito noong 2012 at vice chair for the Asia Pacific Group naman noong 2011. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, ang muling pagkahalal ng Pilipinas sa dalawang UN bodies ay patunay lamang ng pagtitiwala at pagkilala ng international community sa Pilipinas. Partikular na sa pagresolba ng issue maging ang matatag na inisyatiba nito sa gender equality, women empowerment, at pag-usbong ng siyensya at teknolohiya ng Pilipinas. Bukod dito, magkakaroon rin ng patuloy na oportunidad ang Pilipinas na makibahagi sa mga usapin at inisyatiba ng dalawang UN bodies sa nasabing dalawang komisyon ng ECOSOC. Inilunsad ng Department of Energy ang Energy Sector Emergency Operation System at Mobile Energy System. Ayon kay DOE Secretary Rafael Lotilla, makatutulong ang panibagong sistema upang matiyak na magkakaroon ng sapat na supply ng kuryente ang publiko sa panahon ng krisis at kalamidad. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Let Narciso. Masisiguro na ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo at operasyon ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad. Ito'y kasunod ng inilunsad na Energy Sector Emergency Operation System at Mobile Energy System ng Department of Energy. Ayon kay DOE Secretary Rafael Lotilla, layo ng proyekto na maagap na matugunan ang pangailangan sa supply ng kuryente sa panahon ng krisis at kalamidad. This innovative system represents a paradigm shift in how we will generate and distribute energy in times of crisis wherever it is most needed. From calamity-stricken areas to off-grid communities, this addresses energy access in remote communities and strengthens resilience building during natural disasters. It will provide clean and reliable energy through their renewable energy sources. Sabi ni Lotilla, 2 sa 8 mobile energy system units ay naka-standby na sa DOE para sa Energy Sector Emergency Operations Center habang ang iba ay ikakalat sa iba't ibang ahensya mula Hunyo hanggang Agosto. Ipinaliwanag ng kalihim na ang bawat unit ay mayroong 50 kWh battery storage na kapag fully charged ay kayang magpagana ng 2 TV, 2 aircon, 10 ilaw, 4 na computers, 5 phone chargers, 5 electric fan at 5 modem. Nakatakdang sumailalim sa pilot run ang mobile energy system units sa
sa mga bayan ng Santa Ana at Lalo, Cagayan na madalas daanan ng bagyo. Binanggit ni Secretary Lotilla na ang mga proyektong ito ay bahagi ng $34 million Energy Secure Philippines activities sa pagtutulungan ng DOE at USAID. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Posible at hindi umano maiiwan sa pangako lang ang $100 bilyong na halaga ng investment agreement mula sa katatapos lang na trilateral summit ng bansa kasama ang US at Japan. Ayon kay PBBM, posible at hindi umano maiiwan sa pangako lang ang $100 bilyong na halaga ng investment agreement mula sa katatapos lang na trilateral summit ng bansa kasama ang US at Japan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Positibo si Pangulong Bongbong Marcos na posible nang makapasok sa bansa ang $100 bilyong na halaga ng investments mula sa Estados Unidos at Japan sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Ito ang inihayag ng Pangulo kasunod ng katatapos lamang na trilateral summit ng mga nasabing bansa. Pagtitiyak ni PBBM, hindi lamang pangako ang bilang ng mga ito, kundi nabuo mismo mula sa isinagawang trilateral summit, lalo na at nakabilang na ito sa mga kasunduan, kung kaya't kumpiyansa itong matutupad ang $100 billion investments na papasok sa bansa. Mayroon na aniyang mga area at sektor na paglalagakan ang nasabing investments mula sa mga negosyante na mamumuhunan. Siniguro rin ng Pangulo ang matatag na relasyon ng Pilipinas sa mga nasabing bansa, kung kaya kumpiyansa rin ito na magkakaroon ng mga pagbabago at pag-unlad mula sa naganap na trilateral agreement. Hinihikayat naman ng DOLE ang mga pribadong sektor at kumpanya na payagan na lumiban mula sa kanilang mga trabaho ang kanilang mga empleyadong may anak na magpapabakuna kontra tigdas at polio. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Hinihikayat ng Department of Labor and Employment ang mga pribadong kumpanya na payagan ang kanilang mga empleyado na lumiban muna sa trabaho para samahan ang kanilang mga anak na magpabakuna kontra tigdas at polio. Partikular na rito ang mga empleyadong may anak na edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang na kailangang sumailalim sa nationwide measles, rubella at bivalent oral polio vaccine immunization activities. Sa inilabas na abiso ng DOLE, sinabi rito na kailangan lamang na magpakita ng proof of vaccination ang mga magulang sa kanilang pagbalik sa trabaho. Gayon din, hinihimok ng DOLE ang mga kumpanya na magsagawa ng immunization activity para naman sa kanilang mga empleyado. Ang National Immunization Campaign ay inisyatiba ng pamahalaan bilang tugon sa tumataas na kaso ng measles at rubella cases sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Magkakaroon na ng mas maayos at malamig na air-conditioned area ang NAIA dahil yan sa mga bibiling dagdag na power supply. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Magdaragdag ng power supply ang Ninoy Aquino International Airport para mabigyan ng maayos na serbisyo ang mga pasahero sa gitna ng matinding tag-init. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines, tinitingnan nilang bumili ng mga generator upang masuportahan ang mahina at outdated na electrical systems ng paliparan. Ito ay kasunod-anya ng naging reklamo ng mga pasahero noong Holy Week kung saan nagdusa ang mga ito sa init dahil sa nangyaring power fluctuations, partikular na sa Terminal 2. Sabi ni Ines, target nilang magkaroon ng 6 megawatt generators para matugunan ang pawala-walang power supply. Itinaas na rin nila ito sa San Miguel Corporation na ngayon ay naghahanda na para sa rehabilitasyon ng paliparan. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, nakatakda lamang maglabas ang Department of Agriculture ng halos 1 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Yan ay yung mga apektado ng lubos na pagtaas ng presyo ng langis at petrolyo. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Nakatakdang magbigay ng halos 1 bilyong pisong pondo ang Department of Agriculture para sa fuel assistance na ibibigay sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa na apektado ng pagtaas sa presyo ng langis. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa,
Sa ilalim ng programa, magbibigay umano ang ahensya ng 3,000 pisong halaga ng one-time assistance para sa mga benepisyaryo. Sa 1 bilyong pisong inilaan ng DA na saklaw ang buong bansa, 500 milyong piso umano rito ay para sa mga magsasaka na may-ari ng makinarya at gayon din sa mga mangingisda. Kabilang naman sa mga kwalipikadong benepisyaryo ay ang mga magsasaka na rehistrado sa registry system for basic sectors in agriculture, pati na ang mga mangingisda na may boat tonnage na hindi lalagpas sa 3 metric ton. Dagdag pa ni De Mesa, kasalukuyan ng isinasapinal ang guidelines ng programa at maaari nang mai-release sa mga susunod na araw. Bukas na sa publiko at handa nang magbigay serbisyo ang ika-162 na Malasakit Center sa Misamis Oriental. Ito ang programa ni Senator Bongo na layuning maging isang one-stop shop ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang magbigay serbisyo at tulong medikal sa mga mahihirap na Pilipino. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Millie Borja. Binuksan na sa First Misamis Oriental General Hospital ang ika-162 na Malasakit Center sa bansa. Personal na dumalo si Senator Christopher Bongo, ang utak ng Malasakit Centers Program at chairperson ng Senate Committee on Health and Demography sa pagpapasinaya ng Malasakit Center. Sa talumpati ng senador, inalala nito kung paano nagsimula ang programa nito noong 2018. Mula sa kanyang mga nakamulatang pagsubok ng mga mahihirap na nangangailangan ng atensyon at tulong medikal mula sa pamahalaan. Layon din umano ng Malasakit Centers na mailapit ang mga ibinibigay na tulong medikal ng gobyerno sa mga mahihirap na Pilipino. Binigyang diin panigo ang kanyang pangako sa pagpapalawig ng kanyang programa ng pababuti ang accessibility sa pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, mayroon ng 90 na Malasakit Centers sa Luzon, 30 sa Visayas at 42 sa Mindanao. Ang Malasakit Centers Program ay isang one-stop shop kung saan ang mga pangunahing ahensya tulad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Health, Philippine Heart Insurance Corporation at Philippine Charity Sweepstakes Office ay magkakasama na upang magbigay ng mabilis at sentralisadong tulong sa mga Pilipino mula sa kanilang mga programa. Samantala, pinasinayaan naman ang kauna-unahang campus ng University of Santo Tomas o UST sa Mindanao. Partikular na yan sa General Las Santos City. Tutukan ang iba pang detalye sa balita ni Arnold Herrera. Pinasinayaan na sa General Santos City o GenSan ang unang campus ng University of Santo Tomas sa Mindanao. Pinangunahan ni na Bishop Cirilo Alan Casitas ng Marbel at ni Dominican Prior Provincial Father Filimon de la Cruz ang pagpapasinaya sa 82 ektaryang campus. Binubuo ang gusali ng 7 palapag at ibinase ang disenyo sa Manila Campus na mayroong nasa 24 na classroom, 23 laboratories, chapel, library, clinic, cafeteria at iba pa na kayang mag-accommodate ng nasa 5,000 mga estudyante. Opisyal namang magbubukas ang bagong UST campus sa academic year 2024-2025 na may inaasahang 500 enrollees sa ilalim ng mga programa sa Health Sciences, Business and Accountancy at Engineering and Information Technology. Ayon kay UST Rector Father Richard Ang, kumakatawan-an niya ang bagong campus na ito sa layunin ng UST na gawing educational center ang General Santos City sa rehiyon. Itinuturing na pinakamatandang universidad ang UST sa Pilipinas na halos 4 na siglo na simula ng maitatag noon pang 1611 at idiniklara naman bilang Catholic University of the Philippines ni Pope Pius XII noong 1947. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Liza Soberano, head turner sa dinaluhan nitong film festival sa Vietnam bilang isang jury member at presenter. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, alamin sa report ng ating showbiz angel. Thrilled and honored ang aktres na si Liza Soberano nang magsilbing jury member and presenter sa kauna-unahang Ho Chi Minh International Film Festival sa Vietnam. Si Liza, head turner sa suot na sleek black dress, gawa ng Filipino designer na si Anthony Ramirez. Say ng aktres na ngayon bumubuo na rin ng pangalan sa Hollywood, lalo siyang na-inspire na ipagpatuloy ang pagtrabaho sa isang industry that encourages a freedom of expression and challenges the way people think. Sa huli, nagpaabot ito ng pagbati sa lahat ng nagwaging filmmakers sa naturang festival.
Di naman napigilang mapakomment sa post na ito ni Lizang TC Candler, ang nasa likod ng taunang listahan ng 100 Most Beautiful Faces. Papuri nito sa Filipina actress, the greatest red carpet fashionista of all time. Sa gabing iyon, ang Pinoy filmmaker na si Sharon Dayok ang nag-uwi ng Best Feature Film Golden Star Award para sa The Gospel of the Beast. At yan ang The Better News. Ito po ang iyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napafeel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang nakatakdang pagbibigay ng Department of Agriculture o DA ng nasa 1 bilyong pisong pondo para sa fuels assistance o fuel subsidy na ibibigay sa mga magsasaka at mangingisda sa Pilipinas. Makatutulong kasi ito upang kahit paano ay makagaan sa suliranin at problema ng mga kababayan nating magsasaka at mangingisda sa mahal ng mga langis at petrolyo sa panahon ngayon. Kasabay kasi ng pagmahal din ng mga bilihin ay isa sila sa lubos na nahihirapan. Lalo ay hindi rin naman gaano kalaki ang kanilang mga kinikita sa araw-araw. At iba ang hirap na nararanasan ng ating mga kababayang magsasaka at mangingisda. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.